Did you know that worrying is just pointless? Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 6:27, meron ba sa inyo makakapagsabi na sa kanyang pag-aalala ay may nadadagdag sa buhay niya? In reality, wala. Wala pong nadadagdag sa buhay natin or walang naidudulot na mabuti sa atin ng pag-aalala. Kaya nga sabi niya, do not worry about your life. Pero teka, di ba tisi normal lang naman na mag-alala ako sa bukas ko, mag-alala ako sa kakainin ko, sa kung anong susuotin ko? Maybe it's normal, pero ang pino-point out kasi dito ni Jesus is yung excessive na worrying, yung undue anxiety. Yes, normal lang na magkaroon ka ng concern, magkaroon ka ng pake sa bukas mo, sa kakainin mo. Siyempre, naiisip talaga natin yan, lalo na nasa adulting tayo. Pero, kapag OA na, OA, kapag sobra na, kapag parang excessive na yung iyong pag-aalala, yung iyong worries, to the point na kung ano-ano nang sinisik mo, kung ano-ano nang pinupursu mo, dun na po nagkakaroon ng pagkakamali. Kapagka tayo nakukonsume na tayo masyado ng pag-aalala natin, pero alam niyo ba, bilang mga anak ng Diyos, we shouldn't allow ourselves to be consumed by our worries in life. Why? Number one, we have our Father in heaven who really values us. Sabi ni Lord, pagmasdan nyo yung mga ibon sa himpapawid, hindi ba hindi naman sila nagtatrabaho? Hindi ba hindi naman sila nagtatanim? Hindi ba hindi naman sila kumakayod? Pero, your heavenly Father is feeding them. So how much more you? Paano ka pa? Mas valuable ka sa Diyos kaysa sa mga ibon sa himpapawid. So bakit ka mag-aalala? Kung sa mga ibon nga nagpo-provide ang Panginoon, nagpo-provide ang Diyos Ama, how much more sa iyo? How much more sa atin? Hindi ba dapat mas magpo-provide sa atin si Lord kasi mga anak niya tayo? So bakit nga tayo mag-aalala? Meron tayong tatay na may pakialam sa atin na mahalagang mahalaga tayo sa kanya. So siya na bahala. And pangalawa, alam niyo ba na yung sobrang pag-aalala ay pagpapakita lamang po yan ng lack of faith. Yes, lack of faith. Sabi nga, di ba, you of little faith. Bakit ka nga ba nag-aalala? Kung yung mga halaman nga pinapaganda ng Panginoon kahit na eventually matutuyo lang din naman yun, gagawin nga lang panggatong yun, pangsiga yun How much more tayo? Ba't ba tayo masyado nag-aalala sa bukas natin? Hindi ba yung pag-aalala, pagpapakita lang po yun na meron tayong lack of faith. Tsaka yung pag-aalala actually, it shows faithlessness. And gawain lang po yan ng mga unbeliever. Yung mga sobrang or excessive na worry in life, pang-unbeliever lang po yan. So kapag ka-Christian ka na, kapag ka sinasabi mo anak ka ng Diyos, may tatay ka sa langit, hindi na po pang-Christian yung pang-aalala. Hindi na po pang-Christian yung pasyadong pag-aalala. Kaya tigil-tigilan na po natin yan. So instead of worrying about your life needs, what you just need to do is seek first the kingdom of God and His righteousness. At anong promise? And all these things shall be added unto you. If we put God first, actually, we will learn or we will realize that His provision is enough. So bakit nga ba tayo mag-aalala if in the first place we are seeking the kingdom of God? We are seeking the righteousness of God. And we all know that if we prioritize God in our lives, talagang hindi niya tayo pagkukulangin. He will always provide for us. If we prioritize God in our lives, we will rest assured that He will take care of our needs. So, again, do not worry about your life. Huwag na tayo masyado mag-aalala, nakakalpangit din yan. Nakaka-stress lang siya, lalaki lang yung eyebag mo. But then, again, kidding aside, that's the command The command of the Bible is do not worry about your life needs. Sabi nga sa last verse ng Matthew chapter 6 verse 34, do not worry about your tomorrow, let your tomorrow worry about its own thing. So bakit pa tayo mag-aalala if you can seek God today? Hayaan mo yung bukas mo, problemahin niya yung sarili niya. Basta ikaw, your priority is to seek God today. Yun lang po. God bless everyone.